Okay na. Okay rin. Ayan. Sa higit na 4 na dekada, ang Pilipinas ay naghahatid na ng mga dekalidad na animation sa iba't ibang studio sa mga dayuhan, katulad ng Walt Disney, Cartoon Network, DreamWorks at marami pang iba. Ang animation industry sa kasalukuyan ay hindi na lamang para sa mga batang mahilig sa cartoons o ano pa mang mga pambatang palabas, kundi isang epektibong medium upang maghatid ng mga katangi-tanging kwento sa madla para sa lahat ng demografiya. Ngunit sa pagbabago at unti-unting pagyakap ng industriya sa AI, paano nito naaapektuhan ang mga local artists at animators hindi lamang dito sa bansa kundi sa ilang panig ng mundo? Ako si Diden at kasama sa ating podcast ngayon sina Aaron, Raf? At Kay. Ito ang Buta sa Batas Animation Podcast. So guys, ano ang inyong opinion tungkol sa estado ng animation ngayon? Simulan natin kay Kay. So, ang animation naman ngayon is umuusbong siya, pero mayroon pa rin tayong mga pagsubok na kailangang matapos bago tayo maging malakas sa ating reputasyon bilang mga animators. Mhm. Ano pang masasabi niyo patungkol doon? Dahil madami tayong issue, ganun. Ikaw, Aaron. Para sa akin, ang mga reputasyon ngayon na animators ay hindi talaga kagandahan dahil nga sa sa mga nangyayari ngayon sa mundo, tulad ng saan ba pwede ko example, yung mga freelancers, hindi din sila masyado nababayaran na maayos, ganun. Totoo nga naman. Ikaw, Raf. Para sa akin, talagang hindi maganda yung reputation talaga ng animators. Kasi, subalit dun sa sinabi nga ni Aaron na hindi masyado nababayaran, yung talent din ng mga animators, hindi masyadong, sabihin natin na lang na-appreciate ng iba. Kasi, sa tingin lang nila, mas maganda pa yung CGI, yung mga na talaga, yung hindi na ginagawa ng kamay ng tao. AI, no? Oo, AI, yung mga ganun. Wait, matanong ko lang, kailan ba nag-start yung usage ng CGI? Anong year ba yun? Sa pagkakaalala ko, hindi naman, parang walang exact na taon, pero mas naging sikat siya siguro noong mga panahon na pinapalabas yung, alam niyo to, yung yung mga movies ng Pirates of the Caribbean. Tapos alam ko yan. Ayun, mas umusbong din siya nung 2012 dahil dun sa sa Avatar. Avatar. Yung alien. Yung alien, Dahil those na alien. Pero mainstream din yung Avengers, di ba? 2012 din siya. Dahil din sasabi nga ni John Ray, yung Pirates of the Caribbean, doon ata nagsimula talaga makita ng tao yung potential nun. Kasi yung kay Davy Jones, yung napakagandang appearance si Davy Jones. Siya yung di ba? Yung parang octopus yung mukha. Yung octopus yung mukha, laging basa. Grabe yung quality ng animation nung 2012 pa yun, Hindi, siguro 2009. Maganda. Ayun, 2009 tapos sobrang ganda ng quality ng animation nila. Oo, tapos ngayon ano nangyari? Boom, bumagsak. Masyado na sila nag-rely sa generative stuff, hindi na sa actual gawang tao. Oo naman. So ayun nga, siguro ang pinakahalatang perception or paningin ng mga taga-Western at ng mga taga-Asian is siguro yung mga nilalaman ng ginagawa nilang animation. Di ba mayroon tayong anime at cartoon? Ayan, oo. Alin ang tingin mo, may isip mo agad na mas adult yung tema, mga ganun? Cartoon or anime? Nung bata ako, syempre, pag sinabing anime,
parang syempre Naruto, ganyan, Naruto, mga Dragon Goku. Ball. So Yan, may yan. yung Mga- animation style mismo parang mukha talagang tao. Yeah, tama. Ganyan. Kumpara pag sa sa mga cartoon sa ibang bansa like sa Amerika. Yung itsura ng mas stylized yung sa kanila. Hindi Diba hindi siya Diba- human like ganun. Tama. Pag cartoon, anong sinasabi ng mga magulang natin? Pambata daw, di ba? Sim. Pero kung titingnan natin ang nilalaman, halimbawa, Powerpuff Girls, cartoon siya. Tapos, Dragon Ball anime. Pareho naman silang may bugbugan, pero bakit parang mas sineseryoso ang Dragon Ball kesa sa Powerpuff Girls, di ba? Kasi siguro paano rin siya minarket sa sa mga manonood din, di ba? Kasi sa yung mas widespread kasi yung ginagawa sa cartoon, yung parang siya, pinapakita siya na morning show, mga ganon. Yung kita talaga ng mga bata, yung hindi matitig ng parents. Ayun. So, kung natin kung paano umusbong yung ganong perception sa cartoons at anime, kahit na pareho naman silang animation, ay nagsimula iyon dahil sa sensura. So, nung una, yung parang studio na kilala ng mga animations? Diba, Disney? Disney ang parang nagpausbong sa animasyon. So, meron tayo yung Animator's Bible. Yun yung gawa ng Disney. Narinig niyo na ba iyon? Nakita ko na nga yun sa hindi ko alam kung nasa library yun, pero narinig ko na siya na, ayun nga, sila nagpalabas, nag-release. Yung nandoon kasi, Disney kasi yung parang gumawa nung pinaka-blueprint ko sa pag-aanimasyon. So, nandoon yung 12 principles ng animations, gano'n. Tapos, nakita naman ito ng mga Hapon. So, gumaya ang mga Japanese sa style ng Disney. So, ginaya naman ng Japanese ang Disney. Bakit parang ngayon nagkaiba siya na iba ang gawa ng anime, iba ang gawa ng cartoon, kahit na gumaya naman siya sa Disney? Bakit kaya? Siguro para sa akin dun sa approach nila sa mga art style nila, sa personal kong opinion, kung makikita mo dun sa mga western na animation, halatang mas kumbaga child-friendly ba ang dating ng mga design nila kung ikumpara mo dun sa mga Japanese na mukhang mas totoong tao, tsaka mas kaya parang mas makaka-attract siya na mas matandang audience kaysa sa western. Ayan, tama. Ang parang keyword natin doon is child-friendly. Pero bakit parang napuntang child-friendly ang mga cartoons ng western kumpara sa anime? So, nagsimula ito sa sensura. Dahil nakita ng mga taong may kapangyarihan na halimbawa doon sa mayroong cartoons dati tulad ng mga Archie comics, tas ginagawang animations, cartoons, or gandang halimbawa Felix the Cat, pati si Betty Boop. Kilala niyo ba yun? Sige, yung kay Betty Boop na lang kasi medyo mas kilala natin siya. Si Betty Boop, isa siyang dancer na babae, tapos yung parang ang comedy style na pinagkakatuwaan siya is laging nawawala ang kanyang palda, lagi siyang nahubaran. So parang ang reklamo ng mga magulang at mga nasa simbahan dati na masyadong bastos. Kasi bakit ang babae nahuhubaran? So doon nagsimula patas na i-control kung anong klaseng animation ang ginagawa. So parang pala siya, yung parang cartoon version ni Marilyn Monroe, parang ganon. Ganon. Parang ganon. Tapos dahil sa mga batas na iyon, habang tumagal, parang nagkakaroon na ng perception na cartoons siya, dapat pwede siyang mapanood ng bata.
Pero sa Japan, ang kanilang batas sa kung anong pwedeng ipalabas, hindi siya kasing stricto sa US na bawal ganito, bawal ganyan. Ang doon sa Japan, ang kanila is parang nilalagyan nila ng ratings kung sino ang pwede manood. Imbes na limita kung anong pwedeng gawin sa animation. So kumbaga dahil dun sa mga stereotypes na yan, tapos sa mga preconceptions tungkol sa animation sa iba't ibang bansa, parang yun yung naging dahilan para magkaroon sila ng mga censorships, di ba? Oo, tama. Na parang nag-influence yung kultura kung saan ang animation ginawa. Tulad sa Japan at sa US. Di ba sa US, ang simbahan may malakas na impluwensya sa paggawa ng batas. At kung ano, hindi pwede sa mga teatro, mga TV shows. Kasi syempre may mga cartoons pa rin na nagawa dati na bawal pero nangyari pa rin. Sa Disney, yung Mickey Mouse in Vietnam. Narinig niyo na ba yun? Ay, hindi ako familiar dyan. Parang, oo. Tungkol saan ba yan? Napakita na sa akin yan. So yung sa Mickey Mouse in Vietnam, naging parang masyadong maselan dahil yung sa giyera sa Vietnam, tapos ginamit nilang imahe ni Mickey Mouse. So parang nakakasira at pangit tignan. So parang doon lalong umusbong yung kailangan mas striktong sensura dahil pangit iyan, hindi maganda sa imahe ng kanilang bansa. Ganun. Madami din mga animation during sa time na yon na kuyari, gumagamit sila ng mga cartoon characters pang political propaganda nila. Kuyari, si Donald Duck, merong animation dati. Si Donald Duck ay, kuyari, sundalo ni Hitler, ganun. What? Pero siya, pro-American propaganda against Germany, ganun. Tapos yung parang pinaka-message niya, like, oh my God, parang ang sarap maging Amerikano. Madaming ganun sa mga cartoons. So yun, cartoons western. Pero ang sa Japan kasi, ang ginagawa nila sa animation is hindi siya ginagamit bilang political propaganda. Bale, nagtata sila para gumawa for entertainment. Kasi nag-start sila ng animation mga pagkatapos ng World War II. So, kailangan nila ng mapanood na magpapasaya sa kanila. So, ang kanilang animation for entertainment. Kung ikumpara sa US, ang animation ginagamit nila para sa propaganda. So, ayun, na-influensyan din ng perception natin sa cartoons and anime, ganun. So, dahil pumasok na yung mga batas, nandito na rin papasok yung mga kontrata ng mga gagawa ng animation. Dahil, diba, hindi naman mangyayari ang animation kung walang mga animators, diba? Ang pagkarinig ko sa Japan daw, merong mga pag-abuso ng mga kontrata. Totoo ba yan? Never ko pa siyang na-touch up na masyado. Yung pag-abuso niya sa kontrata, yung parang hanggat nasa working environment sila, hindi sila pwede, yun nga, magpahinga. Yung parang ma-abuse talaga. Minsan nga, makikita mo sila kapag, let's say, nag-a-announcement na sila. Makikita mo, grabe lalaki ng eye bags nila eh. Ayun yung mapa, di ba? So, sobrang laki ng eye bag, akala mo, binugbog na siya eh. Paano yun? Bale, trabaho hanggang matapos? Like, walang trabaho tigil hanggang talaga? Matapos, walang tigil. Talagang inaabuso yung kontrata nila kasi ang trabaho, ang nasa kontrata nila, pagkaalala ko, hanggat meron silang kailangan gawin na animation, hindi pa sila pwede mag-rest na maayos. Eh, yung ibang mga studio, sabihin natin, sila, hindi pa tapos yung una nilang ginagawa, kukuha pa sila ng isang adaptation. Susunod-sunod nila hanggang hindi na matapos yung trabaho ng mga animators nila. Yung parang ginagawa lang nila yung production nila talagang literal na automated na. Hindi na tao yung gumagawa eh. Ay, parang hindi na tao sa kanila yung gumagawa. Iniisip na lang nila sa mga employee nila, parang machine. Ganun na lang iniisip nila. Mga asset lang bale. Asset na lang. Para magkapera sila. Hindi nila titigilan. Kaya ayun na din yung isa sa 'di ba, parang isang malaking reason or dahilan na para bumaba yung kalidad ng nila, animation. Pansin mo yun sa mga
halos lahat ng mga bago ngayon na 'di ba? Na mga pinapalabas sila na animation. Katulad ng yung paborito ni Aaron, yung Blue Lock. Frame lap. Diba? Meron din isa, yung sa Bumaba talaga yung kalidad niya. yung pinakamalala is yung sa Jujutsu Kaisen, yung laban ni Sukuna at Mahuraga. Hindi natapos yung animation pero in-air pa rin nila. Bakit? Kasi kailangan nilang ma-meet yung deadline. Ibig sabihin, ang ginagawa nila is imbis na pre-production before i-release yung animation, ang ginagawa nila, ina-animate lang nila mga weeks before yung deadline. Kaya talagang pagod na pagod yung mga animators nila. Grabing sistema pala yun, no? Malala ang sistema. Pangit na itsura nun, di ba? Like, Oo, sa medyo Blu-ray lang tabingi nila. yung work ethic nila. Sobrang pangit ng work ethic nila. Meron naman mga studio na napakaganda ng work ethic. Pero sobrang palibhasa ka na makakita ng ganun. Balik tayo dun sa yung pag-usbong ngayon ng AI. Ayun, yung tulad niya nang nabanggit nyo na parang hindi na tao ang tingin nila sa mga animators. Gusto nila automated. Kaya gumagamit sila ng AI. Kasi ang AI hindi napapagod. Hindi ka parang yun? Parang nakatanggal ng parang pa ito sabihin? Parang nakapag-dehumanize sa pagiging natin. Parang sa pagtatrabaho natin bilang tao, no? Pero ngayon kasi importante lang sa kanila pera, may malabas ka, income, ganun. Kaya meron akong mga narinig na may ibang mga studio na gumagamit ng mga AI models, tinetrain nila yung mga style ng ibang mga artists, mga ibang animators para gumawa ng sariling AI nila na style para hindi magbayad. Yun. Tsaka may nakita rin ako sa Facebook din yung siya. Ginawa siya ng McDo. McDo? Sa ads nila, tapos ayun, pictures ng alam mo namang AI generated siya na pictures na like, family kunwari na kumakain sa sa McDo pero sa GD's may kahit sa kahit parang walang respeto ba? Ganun din yan sa ibang yung mga gumagamit na din ng AI. Sa Amazon, may mga palabas sila ngayon, tapos may isa doon, yung pangalan niya is yung House of David. Siya, hindi ko alam kung mahal yung binayad nila sa pag-produce nung palabas na yun, pero gumagamit sila ng AI. Halos sa buong production nila, puro mga AI yung gamit nila na production. Kasi yung parang dahilan nung director or nung creator ng palabas na yun, mas daw, quote unquote, mas human yung feel dun sa touch ng animation. 'Di ba? Di ba? Baho. Parang medyo masakit sa kung animator ka or kahit sinong artist naman siguro, pag marinig mo yun, mas human yung work ng AI kumpara sa gawa mo. Parang sobra na yun. Meron masakit sa loob. Medyo nakakagalit din. Ano ba yun? May isa din ako nakita. Mga siya, 'di ba yung alam niyo naman yung manhwa, 'di ba? Sa Korean. Meron ako nakita, nag-i-scroll lang kasi ako sa YouTube Shorts noon. Siya? Parang inanimate siya using AI prompt yung parang panel ng manhwa. Pero, nalaman ko, specifically palang sinabi mismo nung gumawa ng manhwa, huwag i-animate. So, talagang porket kaya ng AI, ginagawa pa rin nila kahit na sinabi mismo nung gumawa na huwag gawin. Dahil madali lang, parang yun lang. A few words lang, nandyan na. May gawa na agad. May ganyan sa Netflix na issue na nangyari. Alam niyo ba yung sa Arcane, di ba? Alam Arcane. Yung studio na for Tiche, basta yung gumawa ng Arcane, nag-specify sila na walang AI dapat nagagalaw sa Arcane. Pero ang ginawa ng Netflix sa isang promotional poster, in-extend yung poster using AI. So doon parang nagkaroon din ng issue na wala silang respeto sa
mismong request ng gumawa ng art and animations. Kaya pwede naman siguro nilang makiusap lang din sila sa studio na, uy, gagamitin namin ito para sa promotion, mga promo materials namin. So, pwede bang kayo na mag-asikaso niyan, mga ganun. Tapos babayaran namin kayo since naman kami, parang multi-billionaire na company, di ba? Yun sana. Pero ang Netflix kasi nagtitipid ko. Gusto lang nila kumita. Ano ba yan? Oo. Yeah, basta pera lang yung habol nila eh. Like, kita mo yung mga ibang indie shows sa Netflix, yari, yung Inside Job, kinancel lang nila kasi di mas para makuha sila kuyari, mas malaking franchise title kung ganun, para mas madami silang revenue na makuha. Minsan kasi kahit kahit sa viewership nung palabas, kahit sobrang laki din, kinakancel din nila. Basta pera. So, kung napapansin nyo, simula taong 2006, bigyan ko yun ng time frame. 2006, tapos hanggang 2000, siguro ngayon, 2006 hanggang 2025, may napansin ba kayong mga pagbabago sa CGI? State ng CGI ng bansa? Animation? Sa bansa mismo o animation dito, lang? Local, sa bansa. Local. Papangit ng papangit. Bakit? Parang tingin mo bakit? Talagang parang hindi na nga ine-effortan din. Parang hindi naman din pwedeng sabihin budget constraints kasi pag mas tumatagal, 'di ba? Mas tumataas yung budget ng mga ginagawa. Pero kahit na mataas yung budget, papangit yung CGI eh. Kahit yung mga luma, mas maganda pa yung CGI. Kahit nga kahit yung mga practical effects na, dati hindi kaya talunin ng practical effects masyado yung CGI. Pero ngayon, mas maganda pa mag-practical effects. Kasi halata mo talaga eh. So, yan? Yung perception mo sa sa local? Yun yung perception ko sa local. Ikaw, Aaron, ano naman sa'yo? Para sa akin, depende din kasi. Para sa akin lang, medyo bumaba yung kalidad ng mga CGI ngayon. Parang mas halata mo na medyo hindi mo lang talaga makita na na yung visual appeal, bale. Kuyari, yung sa Revengers Squad, like, dati, yung 2017 ba yan, yung Revengers Squad, like, okay naman yung CGI nila, pero hanggang dun lang eh. Okay lang siya. Pero okay na to. Yun yung problema. Okay na yan, okay na ganito. Kung ikumpara mo sa, palabas ni Ibong Navarro, yung Gagamboy dati, mas may buhay yung CGI niya, 'di ba? Kahit na orange na ewan ko madikit na bagay yun, mas may buhay siya para sa akin. Siguro ang masabi ko lang is syempre hindi nga issue yung budget constraints kasi may pera naman sila. So ang tingin ko yung nagiging factor kung bakit ganun ang quality ng CGI ngayon is yung mga deadlines. Gusto nila madaliin. Gusto nila magawa. Kaya kahit na mahal ang ibayad nila sa mga CGI artist, ay hindi sapat yung oras para i-render yung mga CGI. Kaya okay na yan, may mapalabas na. Dito sa medium, ang isa sa mga reason or dahilan kung bakit sobrang siguro pangit or hindi kaaya-aya yung quality o kalidad ng CGI, surprisingly ay dahil sa kakulangan sa oras ng production. So kanina sabi nyo hindi siya reason, pero sa katunayan parte talaga siya ng problema ng local CGI sa bansa. Ayon dito, yung production nila ay nagra-rush. Ayun din, katulad din sa sitwasyon ng mga Japanese animation industry, kapag rina-rush yung pag malapit na yung deadline. Humahabol lang sa deadline. Hinahabol na lang nila yung deadline instead na na pagandahin pa yung kalidad ng animation or ng CGI nila. Isa pa dito nabanggit ay yung kakulangan sa budget. So ayun, parang Netflix, sabi ni Kay, nagtitipid sila. Pero dito
sa palagay ko, ano na talaga to eh. Hindi lang talaga nila binibigyan talaga ng kaukulan na panahon at pera para dun sa mga animators na gumagawa ng parte ng palabas sila sa mga palabas sila sa GMA or ABS. Yung production company nila ay kulang sa budget, kaya ayun, pangit yung quality ng CGI nila. Isang example ko dito example nila dito sa article na nabasa ko ay yung sa Encantadia. Simula nung bata pa ako, naririnig ko na yung Encantadia, tapos napapanood ko rin paminsan-minsan. Tapos nung pinalabas sila yung Encantadia nung 2016, 2018, sa around that time, 2016 tama. July 2016, pinalabas sila yung bagong version ng Encantadia. Tapos ayun, bukod sa mga yun, yung mga dahilan, kulang sa budget, kulang sa oras, kulang din talaga sila sa manpower or yung mga tao nila sa animation production or CGI production. Kasi di ba parang pansin nyo, wala masyadong kilalang animators na nagtatrabaho dito mismo sa bansa. Karamihan sa mga siguro sa pangkalahatan na rin yung mga sikat na artist or animators or CGI or VFX artist, mga nagtatrabaho sila sa mga dayuhan di ba? Sa US, sa Netflix, sa DreamWorks, ayun, tapos sa Disney, sa Marvel, ayan, isa Marvel. So yung mga dahilan na yun kaya sobrang baba ng kalidad talaga ng CGI natin sa bansa. Paano kaya ito ginagawa ng dito sa local? Paano kaya nila ito ginagawa? Paano sila nag-hire ganun? Ano sa tingin nyo? Yung sa outsourcing kasi, sa pagkakaalam ko, yung mga animators natin na dito lokal, mag-a-apply sila sa isang studio. Tulad ng mga meron tayo dito, all Filipino mismo ang nag-found ng studio. Pero ang mga ginagawang proyekto ay yung mga gawa galing sa dayuhan. So halimbawa, ang aking kapatid kasi ay nagtatrabaho sa isang studio. Ang mga proyekto kanila galing sa Netflix dahil mas mahal ang bayad nila. So bali ang ginagawa ng mga dayuhan na studio or entertainment, mag-hire sila ng mga outsourcing outsourcing ang tawag. Pag nag-hire sila ng studio sa ibang bansa, karaniwan third world countries, kasi mas mura ang bayad sa ating serbisyo kumpara kung sa kanilang lokal. So, parang ang sa outsourcing na issue, siguro ihalimbawa na lang natin sa naririnig ko sa studio ng aking kuya na hindi ko napapangalanan, pero ang kumukuha kasi sila ng mga interns na mga kolehiyo na animators, totoo lang sa paggawa, tapos dahil interns sila, walang bayad. So ang nangyayari, parang napagsasamantalahan nila ang mga animators natin dahil ang mga Pilipino kasi mas creative talaga. Ganun. Sobrang parang sobrang baba din pala ng pagtingin nila sa mga animators natin, or sobrang dali natin makuha, no? Oo. Kasi dito rin naman ang gobyerno din naman talaga natin mahina mag-promote ng mga sining. Kaya di rin binibigyan pansin. Oo. So ang ating mapagkakapitan lang ng Pag-asa ay yung tulong or mga nag-appreciate sa atin, mga taga-ibang bansa. Ngunit mababa pa rin naman ang binibigay nilang halaga. Oo. Ay, may add din ako dyan kasi since na-mention na nga natin, yung pupunta sa ibang bansa para makapag dahil mataas yung bayad, yung sabihin natin, nung senior high school ako, nag-intern ako, di ba? Doon ko lang nalaman na mas
kahit na dati pa, hanggang ngayon pala, ang lala ng problema. Dati na din, talagang yung mga animators pupunta lang talaga sa ibang bansa. O yung may, mas malala nga dati, may mga pupunta ditong animators na galing ibang bansa o mga studio, representatives. Kukuha sila dito ng mga animators. Kapag nakita na nilang potential, ibig sabihin, may potential na yung mga tao dito. Pag nakita na yung potential na yun, kukunin nila para mawala sa bansa natin. Talagang walang sa ibang bansa lang talaga nakakuha ng mga magagandang animators kasi nga yung bansa nga natin, wala din ginagawa. So dahil doon parang napagsasamantalahan yung mga animators natin so pumapasok ang exploitations sa ating mga workers. So may mga naririnig ba kayong issue kahit sa internet lang kung paano napagsamantalahan yung mga animators? Kahit sa ibang bansa, pwede rin naman. Siguro kanina yung din na sabi na rin ni Raph or ni Aaron yung tungkol sa Japanese work ethics, 'di ba? Tapos hindi ako kabuuan na may ideya tungkol dito, pero yung tungkol sa DreamWorks ba 'yon or sa Pixar's, particularly sa Disney or sa Disney ba 'yon, sa Disney, tapos yung tungkol sa Inside Out. Ayun, yung mga malalaking pangalan sa animation. Sila yung may mas malakas na loob mag-exploit sa mga animators nila. Siguro, ang pinakamalaking drama or balita na naririnig at medyo umikot pa ng medyo matagal, yung nangyari sa Inside Out 2. Di ba naging sikat iyon? So may lumabas na balita na ang Pixar, Pixar, bago na ipalabas ang Inside Out 2, nag-laid off sila ng almost mahigit 40% ng mga animators. So, grabe. Malaki. Halos kalahati. Oo. Tapos bago pa yun, may mga nagsasabi na sa kanila na parang pinipressure sila ng Pixar na bilisan ang paggawa. Yung katulad din sa mapa na magdamag sila nag-animate, pagod na pagod pero pinipilit na tapusin agad dahil may deadline. Wala talaga. Yun, na-exploit siya. Tapos bigla kang tatanggalin ng trabaho kahit na naghirap ka. Di ba parang nakakasama ng loob? Totoo. Parang nakadismaya din. Talaga makadismaya yun. Naghirapan nila, nawalan na sila ng trabaho. Dahil nawalan silang trabaho, wala na sa kanilang kontrata na kung magiging successful or kikita ang movie na kanilang pinagtrabahuan ay lalaki, wala silang makakuhang parang bonus. So, ayun na nangyari. Lumabas na yung Inside Out 2 sa teatro, streaming, more on teatro, mga theatrical release sa sine. Sikat na sikat. Kumita ng malaki. Pero sinong nakikinabang sa kinikitang pera? Studio, Tama. Kasi hindi na sila magbabayad ng bonus sa mga natanggal na workers. Kasi tinanggal na sila eh. Ang sama, nakakainis. Kasi, di ba hinintay nila na kumita muna yung movie. Ay, mali. Mali pala ako. Nilaid off muna nila yung mga artist nila. Tapos, pinalabas na nila yung movie. Kumita yung movie. Yun nakinabang. Yung studio lang din talaga. Kasi mga natira siguro. Walang bayaran. Ayun nga nakakainis. Yung mga na-laid off siguro, ano kayo naramdaman nila nung... Siyempre, siguro yung iba naman dun, hindi naman kaagad nakahanap ng trabaho, di ba? Siguro yung iba meron. Yun ang mahirap ngayon kasi sa panahon ngayon, madami nang may access sa para matuto animation or gumawa ng animation. So dahil madami na tayong parang competition para makahanap ng trabaho. Kasi madami nang marunong so bakit ikaw ang kukunin kung meron namang iba? Tsaka bukod sa competition na literal na tao, may yung AI market, 'di ba? Nakadagdag din yan sa sa job insecurity ng mga local artists or lahat ng artists na nasa art industry or animation industry. Di ba may naririnig din kayong balita or kahit nga dati pa
ang Disney gumagamit ng AI sa mga, at least dati sa mga promotional materials, mga posters, gano'n. Oo. Tapos ang CEO ngayon ng Disney, parang naglabas siya ng statement na gusto niya pakinabangan ng AI dahil ito daw ay parang makabagong tool na magiging mas successful daw sila pero kung iisipin mo naman talagang ang gusto lang nila sa AI is nakakatipid sila pero mabilis gumawa, madami silang mapapalabas. Tsaka yun nga yung papakinabangan nila yung gawa ng mga AI. Siguro sa nila, parang on the surface. On the surface, parang siguro nakakatulong sila, ganun. Pero sa totoo lang, parang wala naman nagbago kasi sila pa rin naman nakikinabang. So, yun parang masama na nga yung ginagawa ng AI, tapos yung solusyon pa ng studio, parang din, makasarili din. Tsaka, kung sa mga generative AI ngayon, hindi naman talaga kaganda-gandahan, ginagamit lang talaga para talagang pang iwasan ng bayad, kaya yung resulta para ang pangit ulit tingnan ng mga proyekto nila. Sa personal ko na pananaw, kung ako din yung nasa kalagayan ng mga animators na yun na nagtatrabaho tapos na laid off. Kasi bukod sa yung parang ginugulangan na nga tayo ng ng mga sorry. Hindi, okay lang. So, ginugulangan na nga tayo ng malalaking studios, tapos eto pa, may AI pa na lumalaganap. Ayun, bilang mga artist din talaga, 'di ba? Tama naman. Tapos yung add natin dun sa job insecurity na sinabi mo. Hindi lang din kasi yung mga, 'di ba, yung mga studio, ang malala pa diyan, yung mga ginagamit din ng mga artist ngayon, yun na din, nag-i-implement na din sila noon ng pang AI. Yung Adobe, 'di ba? Yung patago nilang inad nila yung AI learning nila sa programs nila. So kung susumahin na natin 'to lahat, no? Simula nung inilatag natin yung mga puntos natin tungkol sa industriya, sa mga kontrata, censorships, laws, sa commercial, sa mga workers ng animation, no? Siguro yung pinaka magiging puntos na lang talaga ng pagsusuman na to ay lahat ng to umiikot dahil sa lahat ng issue na to, lahat umiikot dahil sa kapitalismo, no? Para sa sa napag-usapan natin, hindi lang sa mga animator yun nakakasira, pati na rin sa mga audience ba. Kasi yung paggamit ng generative AI ba, parang ang baba din ng tingin nila sa audience nila. Parang, ay, di naman nila mapapansin yan. Okay lang yan. Tama naman din. Diba? Parang parang walang respeto sa mga manggagawa, pati na rin sa audience. Hindi rin magandang tignan. Oo. Kaya siguro dumatagdag din yan kung bakit ang baba ng tingin ng ibang tao sa mga animator, no? Lalo na ngayon. Kasi para sa kanila, drawing lang naman yan Mga papel. Hindi naman importante yan. Hindi naman importante yan. Tapos ngayon, na dumating na yung generative na yan, kapag nakita na may gumamit na, kita mo, hindi na nga sila gumagalaw Talaga inaasa na nilang nila di ba? Ganun. Siguro, or panigurado naman talaga is, ang makakatulong lang talaga sa atin ay ang sarili lang din natin. Kung hahayaan lang natin sila na parang apak-apakan tayo, walang mangyayari kasi wala ka rin naman ginagawa. So, ang magagawa lang natin is parang ipakalat na hindi dapat tayo papayag na ginaganon-ganon lang tayo. Parang magsalita tayo na gamitin natin boses natin bilang mga manggagawa, mga artist. May problema talaga sa ating industriya ngayon. Ayon na ako sa sinabi ni Kay. Tsaka, para sa akin lang din, dapat may magbago sa batas para maprotektahan din tayo laban sa mga ganyan, sa mga AI. Meron naman nakalatag na batas, pero para sa akin, parang kulang pa rin siya. Kasi, hindi pa rin sapat yung parang protection na binibigay nila kasi hanggang ngayon napakadami pa rin na exploit, copyright laws na nakikitaan ng butas para sa sariling gain, para sa sariling pakinabang nila, ganun ba? Para sa akin, yung pinakamadaling paraan na lang talaga, mag-adapt
Yung parang makaisip ng paraan para matakasan yung, hindi naman matakasan, o para maunahan lang yung problema. Kasi hindi talagang natin yan, tanggapin na natin, hindi natin matakasan yung problema yan. Hanggat merong mga may gustong gumawa, talaga magagawa nila yan. Kailangan na lang natin gawin, maunahan na lang natin sila. Mag-adapt na lang tayo sa kailangan sitwasyon. Sangayon ako, no, dun sa pag-a-adapt doon sa sitwasyon. Tsaka, bukod din dun talaga, kailangan din talaga natin na, naisipin din yung kapakanan ng lahat ng artist sa bansa, or hindi lang sa bansa, kundi sa lahat. So, doon nagtatapos ang ating podcast. Muli, ako si Diden. Ako si Aaron. Ako si Raf. At ako naman si Kay. Ito ang Buta sa Batas Animation Podcast.